So ngayon guys, tuturuan ko naman kayo kung paano magbayad sa Pay Later. Ang first step po natin, pupunta po tayo doon sa atin pong TikTok Shop. So punta tayo dyan sa home, then punta po tayo doon sa Pay Later. Kapag na-click po natin ang Pay Later, lalabas po dyan yung ating pong amount due kung tayo man po ay meron na pong nautang kay TikTok Pay Later. So, nandyan kay TikTok Pay Later, nandyan yung credit available, yung available credit limit po natin. Then, nandyan yung ating pong due date. So, July 1, 2026 yung due date ko. Then, meron tayong due date na 244.60. So, i-repayment na po natin yan. So, ang minimum payment po natin is 20 pesos. Yung pagbabayad natin ng ating pong pay later, pwede siya ng installment. Pwede siya ng kung magkano. Pinakamababa ay 20 lang. Yun yung pinakamababang amount na pwede nating bayaran. At paano nga ba tayo pwedeng magbayad ng zero fee? Kasi dito kay TikTok Pay Later, merong mga fees kapag magbabayad ka ng Pay Later. Pero ngayon, meron na siyang option para po wala tayong bayaran. Then, i-click natin yung continue. Then after that, lalabas po yung mga option para sa ating pong payment. So meron diyang GCash, meron ditong internet banking, meron din 7-Eleven, meron BPI, and Union Bank. So yun yung pwede po nating mode of payment dito po kay TikTok Pay Later. So ang kalimitan ko po diyang ginagamit is QRPH para wala na po akong babayarang handling fee. Kasi pagdating kay GCash, meron po siyang handling fee na 2.45. Then kapag naman po kay 7-Eleven, meron po siyang 15 pesos po na fee. So next na natin gagawin is pay. So ang pinili ko is QRPH. Kapag na-click na po natin yung QRPH, lalabas po dyan yung QR. So ang gagawin natin is isa-save po natin yung QR code. Then kapag na-save po natin siya, pupunta naman tayo doon sa atin pong application kung saan tayo magbabayad. So, ang gagamitin ko po na application is yung aking pong card. So, yung aking Atome card. So, punta lang po ako dyan kung sa mga may Atome, ganito lang po yung gagawin. Kung sa hindi naman Atome po yung gagamitin, hanapin nyo lang yung QR nyo. Then, yun po ay i-upload lang natin yung ating sinave na QR code. So, ganyan po yung lalabas, yung scanner. So, dahil nga po ang ating pong ginawa is sinave po natin yung QR, ang gagawin naman natin ngayon is isa-select po natin siya from photos. Then yan, nandyan na po tayo sa photos. So, pipiliin po natin yung ating pong QR na gagamitin. So, nahanap ko na yung QR po na gagamitin ko. Then, ang gagawin ko lang is, i-choose ko siya. Choose. Pipiliin niyo po siya para po siya po ay ma-upload. Then, after that, magre-repayment na po tayo. So, i-click lang natin yung Pay Now. Then, ayan na. Processing your payment na siya. So, ganun lang kadali para magbayad ng ating pong TikTok Pay Later gamit ang ating pong Atomic Card. Then yan na po, payment successful na siya. So yun yung ating pong binayaran gamit ang ating Atomic Card. So yan, so napaka-easy at napakadali nang magbayad ng ating pong TikTok Pay Later. So meron na siyang QRPH kaya easy na po tayo makakapagbayad ng ating pong mga due dates. Kapag ka po na-process nyo na sa inyo pong card, sa inyong Atomic Card, pwede nyo nang balikan sa TikTok Pay Later. So yan, binalikan ko and nakalagay na po dyan, repayment successful. Ganun lang po kadali magbayad ng ating pong TikTok Pay Later gamit ang QRPH. So, kung nagustuhan nyo po ang video na ito, makikipollow po sa ating pong account. Thank you po for watching.